Wala nga silang respeto, ma'am. Patawarin mo pa agad-agad. Walang nangyari. Kaya yun, masabi ko na wala silang respeto. Kapal talaga ng mukha. Sa paglabas ni Rovlyn Baterbonia, ina ng namayapang batang basketbolista na si Rene Bobot Baterbonia, marami ang naglabas ng kani-kanilang opinyon. Sa podcast ni Tony Gonzaga sa Tony Talks, nagbigay ng statement ang Ateneo de Manila, pagkatapos i-ere ang episode ng interview ni Rovlyn. Bilang tugon sa statement ng ina ni Bobot, na walang kumausap sa kanya mula sa Ateneo. Mula alas 2 ng hapon hanggang 1:00 ng madaling araw kinabukasan, nag-intay raw sa Arlington si Rovlyn. Hinintay niya umano ang sino man sa grupo na makapaglahad sa kanya sa buong sitwasyon, pero wala umanong taga-admo na kumausap at nagbigay ng eksplanasyon. Sinagot naman ito ng eskwelahan na present umano sila, at kinausap raw ni Father Bobby Yap, ang presidente ng ADMO, si Mrs. Baterbonia. Nag-reach out umano ang ADMO sa pamilya ni Bobot, upang makipag-usap, magbigay ng suporta at makapag-explain. Pero ayaw umanong tumugon ng pamilya sa kanilang pakiusap. At dagdag pa nila, "We take this opportunity to reach out once again, this time publicly." Pero ang orihinal nilang statement ay burado na at pinalitan ng mas maikli. Nag-mute rin ng comment section, ang ADMO page. Nagdesisyon naman ang Department of Labor and Employment, o DULE, na e-fine ang former Ateneo coach na si Tab Baldwin, ng 4.9 million pesos for alleged alien employment permit violations, at isa pang 4.9 million pesos para sa bigong pagkuha ng Certificate of Exemption. Ang Ateneo de Manila University naman, ay na-fine din ng 4.9 million pesos para sa pag-hire kay Baldwin kahit kulang ang mga papeles nito. Ipapasa din ng DULE ang kaso sa Bureau of Immigration para sa posibleng pag-deport sa dating coach. At muli, naglabas ng statement ang ADMO na natanggap nila ang desisyon ng DULE, at kasalukuyang, ni-review ito ng kanilang legal team. Magkaiba naman ang reaksyon ng publiko matapos mailabas ang podcast ni Tony Gonzaga. Maraming naantig at napaluha sa mga isinalaysay ng nanay ni Bobot. Marami ding ang bumatikos kay Rovlyn, dahil sa iba-iba raw niyang pahayag. At ginagawa raw niyang cash cow ang sariling anak. Siya pala raw ang nagtulak sa anak na mag-Ateneo para maging scholar din ang kanyang kapatid. San Beda pala ang first choice ni Bobot. Pero ang pahayag ni Rovlyn na suhestyon niya na piliin ni Bobot ang Ateneo, ay noong grade 11 pa lang ang basketbolista. Ayon kasi sa dating pahayag ni Rovlyn, pinili ni Bobot ang ADMO para manatiling scholar ang kanyang mga kapatid. Dahil sa mga short clips at posts ng ilang content creators at netizens, binatikos ang mama ni Bobot. Maigi namang pinagtanggol ng mga taga-suporta ng pamilya at sa mga naniniwala sa kanila, na sinisiraan lamang ang pamilya para magmukhang masama. Alam raw nilang hindi nagsisinungaling si Rovlyn dahil consistent raw ito palagi sa kanyang eksplanasyon. Iniiba raw ng mga naninira ang konteksto upang lumabas na ginagawang cash cow ng ina si Bobot. Pati si Tony Gonzaga ay di rin nakaligtas sa mga batikos. Imbes raw na gamitin niya ang kanyang plataporma upang makahanap ng hustisya ang pamilya, nagsilbing tsismisan raw ang nangyari. Ngunit saad ng kampo ng Baterbonia ay pinagbawal muna ang pagbanggit ng mga pangalan at iba pang kaganapan. Mensahe ng ina ni Bobot ay hindi raw nirespeto ng ADMO ang pagkawala ng kanilang anak. Porket ba raw mahirap sila ay baliwala na lang ba ang lahat? Sa mga nakapanood ng buong interview sa Tony Talks, nagtaka ang ilang netizens na may alam sa hospital policy, na may lapses din ang ospital na dinalhan ng bangkay. Bakit raw inendorso na sa Pirenaria na hindi pa man lang raw dumarating ang kapamilya? Dito pa lang raw ay tila foul na. Higit 2 buwan na ang nakalipas at wala pa ring nananagot sa pangyayari. Marami ang nag-aabang sa mga susunod na magaganap sa pagitan ng pamilya Baterbonia at Ateneo de Manila. Huli na ba ang pag-reach out ng ADMO sa pamilya? May mananagot kaya sa huli? Anong say nyo rito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento. Since day one, with the Baterbonia and Adili families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And
We have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years. Hindi mo talaga mapatawad kaagad-agad yung mga taong walang respeto sa'yo. Kasi ma'am, nung dumating kami sa Arlington, ilang oras pa ako naghintay para pumunta sila doon, mag-explain. Ganito yung na-aksidente nangyari, ganito po yung nangyari, kaya na-aksidente yung anak mo. Kasi sinabi ko, pag aksidente talaga, may answer din yun. Hindi pa sila pumunta doon, wala talagang explain. Tapos naghintay pa ako nakarating po ako sa Arlington alas 2:40 po ng hapon ng June 9 hanggang 1 a.m. na ng gabi. Kasi hinintay ko pa po yung yung pagdating nila doon, nasamahan ako nila, dadamayan nila ako, tapos yung sasabihin nila, Mami, patawad talaga, ganyan talaga nangyari. Kasi tao naman lang tayo, di ba? Marunong din tayo magpatawad sa tao. Walang nangyari. Kaya yun, masabi ko na wala silang respeto. Kapal talaga ng mukha.